Kuya Pipes? Sige. Let's pray. Ama naming Diyos na ang iyong tahanan ay nasa mga langit, muli kami nagpapasalamat na sumapit ang araw na ito ng pag-aaral at pagsasaliksik ng inyong banal na salita. Na sa pangunan ng inyong banal na Espiritu, siyang nagbibigay unawa, kami ay muling daranas ng kagalakan sa mga katotohanang inyong ilalahad sa pamagitan ng abang lingkod ni Brother Epe. Loobin niyo, Panginoon, ang mga katotohanan ito ay patuloy na maging kasangkapan sa paghubog ng aming pagkatao at maging daluyan ng pagpapala sa aming mga kapwa sa pamamagitan ng aming layuning ito'y maipamahagi rin naman. Salamat sa lahat ng mga anak ninyong kasama namin sa pag-aaral sa mga sandaling ito, Panginoon. Naway patuloy kaming lumago sa pananampalataya at inyong magamit sa ikatatapos na inyong banal na gawain. Ang aming samot dalangin, alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Isang magandang gabi dito sa East Coast. Magandang hapon dyan sa West Coast. Magandang umaga dyan sa Pilipinas. Malapit na magtanghali. At sa lahat ng mga makakapakinig nitong ating pag-aaral. Ulitin ko, hindi ito conclusive. Ito ay mga pag-aaral sa mga pagsasaliksik natin. Ibabahagi natin ang katotohanan na ating naipinahayag ng Panginoon sa atin sa ating mga pag-aaral. Nandito tayo sa focus natin sa sanctuary kung saan ipinahayag ng Panginoon ang panukala, ang kasaysayan ng kaligtasan, plano ng kaligtasan, mula sa umpisa hanggang sa katapusan, kung paano niya pinanukala, paano niya isinaganawa, ipinangako at itinupad sa banal na kasaysayan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus. Ano? So nandito tayo ngayon sa 2 of 2, second part of part 2 ng Sanctuary. So napag-aralan natin dati yung Eastern Square, nandun yung birth, life, death, resurrection of Jesus Christ. Yun yung gospel. Yun yung ginawa ng Diyos na kaligtasan para sa lahat ng tao, sa lahat ng henerasyon. Ngayon dito sa second part, papasok tayo dito ngayon sa temple. Western Square na ito, pero dito sa Western Square, nandito yung temple at yung temple nahahati sa dalawang bahagi, holy place and most holy place. So papasok muna tayo dito sa tinatawag na outer veil. Ito yung pinakaunang tabing pagpasok ng saserdote sa holy place. Okay. So, okay. So yung outer veil ng templong ito, yan yung pinaka-dividing line ng Eastern Square, Eastern and Western Square. So meron siyang 50 by 50 ang tawag niyan. Basta yan yung measurement niya. Ano? So, pag in-extend natin yan north to south, surrounding linens wall, straight line yan mga kapatid. So this bisection of the courtyard would be completely visible. Wala siyang line, pero yung sukat niya lang, no? So as previously discussed, only priests na nagkakatawang kay Kristo, sila lang ang pwedeng pumasok doon sa Western Square. Actually, yung priest na yon, ang tawag sa kanila ay high priest. Dito sa
Eastern Square, ang papasok diyan ng mga priest, yung regular priest lang. Pero yung mga ngasiwa mag-o-officiate sa Western Square, sa Holy Place at sa Most Holy Place, ang tawag sa kanila ay High Priest, mataas na saserdote. Okay? Ngayon, itong templo na ito, Holy Place and Most Holy Place. Itong Holy Place, ang isang tao na tumanggap kay Kristo at naging Kristiyano siya, ang buhay niya ngayon ay mai-experience niya na kung paano mamuhay na makalangit. Ano? Pagkatapos tayong iligtas dito sa Eastern Square, ipapa-experience ng Panginoon paano mamuhay na makalangit. May struggle tayo diyan. Sabihin natin, paano ako magiging tagalangit nagkakasala pa naman ako. Biro mo, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, nararanasan natin mamuhay sa magitan ng katotohanan ng ebanghelyo at presensya ng banal na espiritu. Natututo tayong magmahal sa hindi dapat mahalin, mag-unawa sa dapat hindi ko unawain. So ganoon, mga imposible sa sarili natin, imposible sa karanasan ng sinful nature natin, pero pinapahintulot ng Panginoon na mangyaring maranasan natin. Grabe ano? Oh. So upon entering within the outer veil, yung mga Levitical priests, makikita nila yung kanilang sarili sa first compartment ng tabernacle. Ito yung tinatawag na banal na dako. Huwag tayong malito sa banal na dako at pinakabanal na dako, yung holy place tsaka most holy place. Kasi kung minsan na hinahati natin yan, pagdating doon sa langit, yung sanctuary message, pinipicture natin na yung building, parang nandun din sa langit, perong holy place tsaka most holy place. Remember na itong lahat ay visual aid ng panukala ng kaligtasan. So lahat ng nandito sa sanctuary, nakafocus ito sa gawain, sa aksyon ng Panginoon ng kaligtasan ng lahat ng mga makasalanan. So it was there that they performed their daily ministry. Okay. So ngayon, nakita niyo yung arrow dito? Yan yung outer veil, unang pasok. Itong templo dito, nahahati yan sa dalawa, yung holy place saka most holy place. Doon yun sa ancient literal sanctuary na kinopya ni Solomon, pinanukala ni David, pero si Solomon ang nagpatayo mismo. Yun na talagang templo na talaga na bato. Ano? Yung gusali building. Meron din kompleto pa rin, nandoon yung holy place, most holy place, merong altar of burnt offering, merong brazen laver. Pareho siya pero hindi na siya tent. Kaya tent ang binigay ng Panginoon kila Moises kasi nagta-travel sila papuntang promised land. Okay. So ngayon, yung kulay itim, yan yung literal ancient doon kila Moises na naranasan nila. Itong blue, ito yung fulfillment doon kay Kristo. Yan yung color coding natin mga kapatid ha. So upon His ascension, Christ began the first phase, yan yung daily intercession, yan yung work ni Jesus as high priest. That's the first phase, the daily intercession of His two-phase priestly ministry. So Christ entered heaven and started His priestly ministry. So, Jesus Christ, the true high priest, ever lives to make intercession for us. Bakit intercession for us? Kasi dito sa first part, sa square, first square, Eastern Square, iniligtas niya na tayo lahat. All generations, naranasan, hindi naranasan, believers, non-believers, para talaga sa kanila ito. Pero yung experience dito sa loob, pagpasok ng high priest sa holy place, ang makakaranas lang ng heavenly experience or Christian or holy living yung tumanggap na sa Panginoon, yung naka-experience na ng new birth. Tandaan natin yan mga kapatid, ano? So Hebrews chapter 7 verse 25. Sabi dito, He mediates on our behalf of repentant sinner by continually applying the merits, His perfect righteousness, His sinless life, and His sacrificial death. Ang ibig sabihin niyan, kung ano na yung nagampanan niya dito sa earthly ministry, sa earthly mission niya. Sa
siya yung nagkakatawan para sa akin, sa atin as the second or the last Adam, ano? So yung ginawa niya dito sa Eastern Square, ina-apply dito sa temple para ma-experience ng mga tumanggap ng kanyang katwiran, ng kanyang buhay. Sinless life and victorious sacrificial death. So ngayon itong green, anong ibig sabihin nitong green? Sa mga alam na noon, ito ay ang ating karanasan. Tinanggap natin yung katotohanan na ginawa ng Diyos kay Kristo sa kanyang banal na kasaysayan. Ngayon, dadalhin ito sa atin ng banal na espiritu at ipaparanas ang katotohanan at kapangyarihan ng ebanghelyo sa ating pang-araw-araw na buhay. So sa panahon na tayo ng mga tumanggap, naniwala sa Panginoon na tayo ay inaring ganap na sa pamamagitan ng pananampalataya, lahat ng katotohanan kay Kristo sa kanyang pagkatao ay ngayon ay kine-credit sa atin, china-charge sa atin. Ganda ng sanctuary message, ano? Nagkasala tayo, ang justice of the law dapat naka-charge sa atin ang ating kasalanan. Ngayon dahil isinama tayo ng Diyos doon kay Kristo, kung anong ginawa niya sa buhay niya, hindi siya nagkasala, yung kanyang katwiran sa atin naka-credit ngayon. Yan yung imputed righteousness. Personal na ito na experience ngayon. Tandaan natin yan mga kapatid. Because of Christ continual yung pagpapatuloy niya na siya ay namamagitan sa atin. He remains yung isang tao, he remains yung nabanggit ni Brad Ariel nung last week, adopted child of God. Pero kukunin natin yung word na adopted. Dito lang to ginamit ni Pablo sa Galatians kasi yung Galatians nga mga Gentile yun, na-convert sila sa Christianity, meron ng mga Hudyo rin na na-convert. Ngayon, ang pakiramdam ng mga Hudyo, kahit sila ay na-convert na ngayon, parang sila lang yung anak ng Diyos. So ginamit ni Pablo yung we have been adopted child of God para legally, yung kahit hindi siya tunay na anak, para na rin siyang tunay legally. Pero ginamit lang yan ng Panginoon para ipakita sa mga Hudyo na ang pagtanggap ng Panginoon sa Gentiles legal. Kaya pagdating ng bago yung chapter 4 verse 5 doon sa chapter 3 verse 28, makikita nyo doon na kay Kristo walang Hudyo, walang Hintil, walang mayaman, walang mahirap, walang babae, walang lalaki. Lahat tayo ay iisa sa Panginoon. Ang pinakamaganda nito, yung pamamagitan ng gawain ng ating Panginoon Hesus, walang interruption, walang brownout, walang blackout, ano? Without interruption. As long as tayo na mga nananampalataya, ang ating pananampalataya ay manatili hanggang wakas. It really takes the grace of God at gagamitin ng Panginoon ang mga tao mag-encourage one another para tayo ay manatili sa Kanya. Ngayon, doon sa outer veil, yan yung outer veil. Papasok tayo dito sa outer veil, merong tatlong furniture. Uunahin muna natin yung tinatawag na table of showbread. Tinapay. Diyan kumukuha ang mga saserdote, yung mga pare, yan yung pagkain nila doon sa loob. Okay? Baka may mga pumasok diyan mga kapatid ha, yung naano ko sa inyo. Baka hindi ko makita. So, table of showbread, itim. Ito yung pattern. On the table of showbread was the showbread or bread of the presence, ang tawag niyan, bread of the presence. Because it was on the table before the Lord always. So, continual. Okay? Exodus 25:30, it was considered to be the part of the daily service. Walang bread doon sa most holy place. Dito lang sa daily. Sa holy place. Kasama yan sa tinatawag na daily service. Ngayon, pag in-apply natin ito, we are
to partake. Siguro alam naman natin yun, na-experience natin yung mag-communion, di ba? Kakain tayo ng tinapay na walang libadura. So we are to partake of or experience ng alin? The life and death. Yung life, it represents that bread. Yung death, yan yung blood of Christ. So ang application ng pakikipagbahagi natin ng kanyang buhay at kamatayan, yung bread and blood, ito yung karanasan natin ng pagtupad, pagsuko, pagpasakop sa katotohanan ng Ebanghelyo. As previously mentioned in the Eastern Square overview, yung pinag-aralan natin last time. So this is summarized doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16. Anong sabi ni Pablo? 1 Corinthians chapter 10 verses 16 to 17. Sabi dito, the cup of blessing which we bless is not the communion of the blood of Christ. Kita nyo na? The blood of Christ. The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? So nandyan yung blood, nandyan yung body. For we, being many, are one bread and one body. For we all partake of that one bread. Tayo yung tagatanggap. Tayo yung yung we will receive, we will take part of it. So ang tawag dito partake. Okay. So Christ took part of the same flesh and blood sa Hebrews chapter 2 verse 14. Tayo naman ngayon, kung ano yung kinuha ni Kristo sa kanyang pagkatao na makasalanang laman, flesh and blood, na nangangailangan ng kaligtasan, tayo ngayon sa kanyang buhay na matuwid, ganap, doon tayo ngayon, tayo naman ang magpapartake. So Christ took part of our sinful nature through the gospel message at tinanggap natin, mga kapatid, tayo naman ay partakers of His divine nature. Nandiyan yung dalawa. No? So, similarly, yan yung Galatians 2:20. Pag sinabi natin we will partake the life of Christ and the blood of Christ, meaning we confess, we surrender to the truth that at the death of Jesus Christ, we died together with Him. When He lived a perfect life, namuhay tayo ng perfect life kay Jesus Christ. Okay? So green na ito. Ito na yung table of showbread. Anong ibig sabihin itong I have been crucified with Christ? Dito sa mundo, mga kapatid, nag-uumpisa tayo mabuhay, yung ending natin ay kamatayan. Sa kaharian ng Diyos, mauumpisa tayo sa kamatayan at matatapos tayo sa buhay na walang hanggan. Tingnan natin yung sinasabi ni Pablo dito. Romans chapter 6 verse 8. Dinidil ni Pablo dito yung issue ng cheap grace na maraming naniniwala kay Kristo pero gagamitin nilang anong tawag nito? Gagamitin nilang lisensya. Gagamitin nila yung lisensya, yung pagkakasala kasi when grace abound, grace much more abound. Romans chapter 5:20 and 21. So dito kay Pablo sa chapter 6 sabi niya, shall we sin? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid, dun sa verse 1. Pagdating dito sa verse 8 ng chapter 6, yung application, sabi niya dito, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Guaranteed, mga kapatid. So, sa kingdom of God, we start dying and we end up living with Christ. Ano nang sabi ni Pablo? The same thing na sinabi niya kay young Timothy. This is a trustworthy saying. If we died with Him, we will also live with Him. Umpisa talaga sa kamatayan. So yung altar of burnt offering, doon tayo pinatay. Kasama ni Kristo doon sa cross. Yung brazen
laver na may tubig, yan yung resurrection ni Jesus Christ. Yan yung new birth experience natin. Kaya karamihan, kung mapapansin nyo, nagtuturo ng sanctuary pagdating doon sa tubig, immediately baptism kaagad ang, ang tinuturo. Totoo yon. Pero yung baptism natin, doon sa sanctuary message, application yon. Hindi yon ang katotohanan kay Kristo. Ang katotohanan ng laver, brazen laver na may tubig, yun yung resurrection ni Jesus Christ bago siya papasok sa langit, sa holy place, sa Western Square. Sana nakaintindihan tayo mga kapatid. Ano? Ang iba sa atin review na ito. Ulitin natin itong pagpasok. Yan. Yan yung top view ng sanctuary. Ito yung entrance natin kay Christ. Yan yung birth ni Jesus Christ. So yung pasok natin kay Kristo, inilagay tayo ng Diyos doon kay Kristo, 1 Corinthians 1:30. Pag may chance kayo, basahin nyo dyan ngayon. So birth, life, death, and resurrection. Dito itong altar of burnt offering that represents the cross of Christ, and the laver with water, huhugas yung saserdote ng kanyang kamay at paa bago papasok sa temple. Yan, ang katotohanan nito ay the glorious resurrection of Jesus Christ. Pag in-apply natin yan, yan yung baptism natin. We died, inilubog tayo sa tubig, immerse, baptiso, and then we will be resurrected in the watery grave. Yan yung new birth experience natin kay Christ. So, ngayon, ito yung pagpasok natin sa Western Courtyard. Itong araw dito, yan yung tinatawag na outer veil. Okay, so pagpasok natin, ito na yung araw. Yan, makikita natin. Dito muna tayo mag-focus sa table of showbread. Okay. So, Hebrews chapter 10, verse 10. Isang beses lang mamatay si Kristo. By this will, yung kalooban ng Ama, the will of the Father, we have been sanctified. Tayo ay nakakaroon ng pagdanas ng makalangit na buhay, sanctification. We have been sanctified. Tingnan nyo yung verb tense niya. Kung anong na-experience natin ngayon, nakabase yan doon sa buhay ni Kristo. So we have been sanctified through the offering of the body of Jesus once and for all. So saan mag-umpisa yung sanctified life natin or sanctification? Naalala nyo sa Luke chapter 9 verse 23. Pwedeng pabasa kung sinong available dito. Luke chapter 9 verse 23. O kaya sabihin ko na lang, yung sabi ni Kristo doon, if anyone be my disciple, let him deny himself, take up his cross daily. So it is through the cross of Christ na doon mamumuhay tayo ng sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero yung ating experience ngayon, ang pinaghuhugutan dyan ng ating Christian living ngayon ay yung pa rin ang buhay at kamatayan ni Kristo. So he only died, he was only offered once and for all. Once for all time. Verse 14, for by one offering, he has perfected for all time those who are sanctified. Ganda nito mga kapatid. So wala tayong contribution dito. Ito ay ninanamnam lang natin yung katotohanan, kapangyarihan ng sakripisyo, buhay, kamatayan ng ating Panginoon at bagong buhay na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ano? So ngayon, titingnan natin itong tinatawag na bread. Kasi nandito tayo sa table of showbread. Puntahan muna natin yung background dito sa Old Testament. Yan. Yan yung unang word na continual kasi ever living. Christ is ever interceding, making intercession for us. Hindi lang actually sa atin, kung hindi sa buong sanlibutan. Sinong available dyan? Pwedeng basahin yung 1 John chapter 2 verses 1 and 2. 1 John chapter 1 verses 1 and 2. Yung available na may Bible dyan. First John chapter 1 verses 1 and 2. 1 and 2.
chapter 2. 1 John chapter 2 verses 1 and 2. 1 John chapter 2 verses 1 and 2. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Kita nyo? Dito sa verse 1, ang layunin ni Juan na yung makabasa nito na hindi magkasala. Pero alam ni Juan na hindi pa tayo glorified. By tendency talaga mahuhulog tayo sa kasalanan. Pansinin niyo mga kapatid, sabi niya, kung sino man magkasala, meron tayong tagapamagitan. Bakit hindi niya ginamit yung tagapagligtas? Kasi nga dito, iniligtas niya na tayo sa kanyang banal na kasaysayan. So dito sa holy place, pagpasok niya bilang saserdote nung pag-akyat niya sa langit, hindi na siya, ang tawag natin sa kanya, hindi na siya ating tagapagligtas, kung hindi, siya na yung ating tagapamagitan, siya na yung saserdote natin. Ngayon, sa verse 2, hindi lang siya tagapamagitan ng ating kasalanan, kung hindi kasalanan ng buong sanlibutan. Bakit? Yung ginawa niya dito sa Eastern Square, para sa buong sanlibutan. Ang makakaranas lang yan yung tumanggap sa Panginoon. Pero kahit hindi nila tinanggap si Kristo, hindi nila mararanasan yon, pero tagapamagitan pa rin si Kristo sa kanila. Kaya napakahalaga na ang katotohanan ng ebanghelyo ng kaligtasan, mensahe ng kaligtasan, maibahagi talaga natin sa kahit sinong tao na ating makasalamuha. Na meron silang tiyak na kaligtasan sa kabila ng ating pagiging makasalanan. No? So, binanggit ko lang yan bilang si Kristo yung tinapay ng buhay. So, titingnan muna natin itong tinapay kung saan ilalagay at ano ang pinaglalagyan. Unang gamit ng tinatawag na continual, kasi Christ is interceding for us. He is ever living to intercede for us bilang saserdote. Pasok tayo dito, tinitingnan natin yung kahalagahan ng tinapay. Table of showbread. Numbers 4 verse 7. New American Standard Bible. Over the table of the bread of the presence. Ang tawag dito, no? Bread of the presence. Kaya continual yan. They shall also spread a cloth of blue. So yung pinaglalagyan ng tinapay doon sa table, bago yung tinapay, may cloth of blue, tsaka ilalagay yung tinapay. Ganda nito mga kapatid, no? Basahin ko ulit. Over the table of the bread of the presence, ang tawag dyan, bread of presence. They shall also spread a cloth of blue and put on it the dishes and the pans and the sacrificial bowls and the jars for the drink offering, and the continual bread shall be on it. Be on it. Ang anong tawag dito? Continual bread. Dito sa Numbers chapter 4 verse 7, dito una ginamit yung word na continual. So merong tatlong, the first three na ginamit na unang-una na pagkagamit ng word na continual. So una ito yung Numbers chapter 4 verse 7. Continual bread. Yung pangalawa nandito sa verse 16 ng the same chapter ng Numbers 4. The responsibility of Eleazar the son of Aaron, the priest, is the oil for the light and the fragrant incense. Fragrant incense. Yung pabango yung sa insenso. And the continual grain offering. And the anointing oil, the responsibility of the tabernacle of all that is in it, with the sanctuary and its furnishings. So, una, continual bread. Pangalawa, continual grain offering. Ang pangatlo, chapter 28 verse 10, this is the burnt offering of every Sabbath in addition to continual burnt offering and its drink offering. So tatlo, yung unang tatlo, continual bread, continual grain, and continual burnt offering. Yan yung sacrifice. Okay? The prime. So, linagyan na natin ng color coding yan. Ngayon,
ito yung sa sanctuary, ano, sa Old Testament. Puntahan muna natin yung prophecy, yung pangitain na binigay ng Panginoon kay Daniel. Kasi kasama dito yung word na continual or ever the presence. Okay. Presence, bread of presence. Punta muna tayo kay Daniel. At dito, sa prophecy ni Daniel, dito natin malalaman bakit ang mga tao o karamihan ng tao talagang ayaw na ayaw sa kautusan ng Diyos. Kasi may nangyayari. Tingnan natin, ano? Daniel chapter 8 verses 11 to 14. Yea, he magnify himself. Ito yung little horn, mga kapatid. He magnify himself even to the prince of the host. Napag-aralan natin yan, yung prince of the host, si Jesus yan. And by him, the daily, yung word na sacrifice, wala yan sa original. Dinagdag lang yan. So pag sinabi mong daily sacrifice, ang mind natin doon talaga sa sanctuary. Remember ito, reality ito ng katotohanan ng sanctuary. Hindi siya yung mga furnitures, hindi siya yung shadow. Yan yung reality. So yung daily dito, makikita natin, ano tong daily? So by him, the little horn, the daily was taken away, and the place of the sanctuary was cast down. The host was given him against the daily. By reason of transgression, it cast down the truth to the ground. What truth? The truth of the daily. And it practiced and prospered. Ngayon, yung isang banal nagtanong, I heard one of the saints speaking, another saint said unto that certain saint who spake, how long shall be the vision concerning the daily and the transgression of desolation to give both sanctuary and the host trodden under foot? Ang sagot dito, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So nandyan yung daily, yung reality ng daily, tsaka yung reality ng sanctuary. Yung cleansing ng sanctuary dito, mga kapatid, sa Daniel 8:14 is not about the building, but the truth of the sanctuary, which is the everlasting gospel. Titingnan natin. So ang ginamit dito sa King James ay daily. Dito sa New American Standard Bible, ang ginamit ay regular. So it even exalted himself to be equal with the commander of the army, and it removed the regular sacrifice. The place of the sanctuary was overthrown, the regular. Okay? So ang tanong dito sa verse 13, how long will be the vision about the regular, the daily sacrifice applied to while the offense causes horror? So ito yung sagot, 2,300 evenings and mornings. Bakit evenings and mornings? Kasi nga yung offering nila yan yung timing. Isa sa umaga, isa sa gabi. Okay, but remember, this is talking about the truth of the sanctuary, not the type of the sanctuary. Sa Revised Standard Version, ito yung pinaka-close talaga na meaning sa original ng daily tsaka regular. Ang ginamit dito sa Revised Standard Version ay continual burnt offering. Continual burnt offering. Continual. Sa Hebrew, hatamid. Tuloy-tuloy, walang patid. Hindi kagaya ng sa Masbate, laging brown out. Siguro ngayon, uso na rin sa Mindanao yung brown out. Ano? Yan. So, nandun yung daily, regular. Ngayon ay continual. So, dito sa Leviticus 24, titingnan natin kung anong meaning nitong continual bread. Leviticus 24, verses 5 to 9. Then you shall take a fine flour and bake 12 cakes. So 12 cakes, yan yung ilalagay doon sa holy place, sa table of showbread. 12 cakes, 12 breads. You shall take fine flour and bake 12 cakes with it. 2/10 of ephah shall be in its cake. You shall set on them in 2 rows, 6 to a row. So tagi-anim dito. On the pure gold table before the Lord, you shall put pure frankincense on its row, and that it may be a memorial portion of the bread. So in that row, tiga-anim na tinapay, no? Even an offering by fire to the Lord. Every Sabbath,
he shall set it in order before the Lord continually. Ano yung it dyan? Yung bread. So ngayon, pag sinabi nating holy place tsaka most holy place doon sa langit, ang mangyayari niyan, si Jesus mismo ang gagawa ng tinapay na kakainin niya doon. Tapos papalitan niya every Sabbath. So dito makikita na natin na itong sanctuary na binigay ni Lord kay Moses is just a shadow, a type of reality. And that represents, anong rin-represent ng bread dito sa sanctuary? Every Sabbath day, he shall set it in order before the Lord. Anong order? Tiga-anim. Sa bawat row, 6 na tinapay. Ano pala ito? Itong bread before the Lord continually. It is an everlasting covenant. I-apply muna natin yan, ano? Kung si Jesus ang tinapay ng buhay. So yung everlasting covenant is actually Jesus Christ. Grabe, no? It is an everlasting covenant for the sons of Israel, not the sons of Jacob, sons of Israel. It shall be for Aaron and his sons, kasi sila yung nangangasiwa doon, and they shall eat it in a holy place, for it is most holy to him from the Lord's offering by fire, his portion forever. So ngayon, doon sa vision ni Daniel na tinupad ni Jesus doon sa cross, makikita natin yung tatlong offering, tatlong unang ginamit na offering doon sa sanctuary. Sa Daniel chapter 9 verse 27. Ulitin ko muna ha, yung tatlong gamit ng offering, continual bread, continual grain, continual burnt offering. Doon sa vision ni Daniel na si Christ ay maku-crucify, he will fulfill the covenant. Sabi doon, he will make a firm covenant, or he will confirm the covenant, the salvation covenant na gagawin niya kay Christ with the many for 1 week. Ang iba sa inyo na pag-aralan na natin ito sa telescopic view of the cross. But in the middle of the week, he will put a stop to sacrifice and grain offering. So he will put a stop to sacrifice or burnt offering and grain offering. And on the wing of abomination, hindi natin ano yan kasi ibang pag-aaral ito. Pero yung fulfillment doon sa cross, mga kapatid, nakita natin na ang stop doon yung sacrifices, burnt offering and continual burnt offering and continual grain offering. Dalawa lang ang nandito na tinanggal niya, tinigil niya. So ano yung natira? The bread, the continual bread. Okay? Balikan natin doon sa verse 11 ng chapter 8, yung he took away. Okay? Sabi dito, Daniel chapter 8 verse 11, even he magnified himself to be equal with the commander of the host, and it removed the regular sacrifice for him, and the place of the sanctuary was thrown down. Yung remove, hindi lang yan basta-basta tinanggal. Yan ay binuhat at ibinagsak. He removed the regular. He removed the continual. Ano yung continual? The everlasting covenant. So he lifted up and throw down, trampled down the place of the sanctuary. Yan ay NASB. So he removed the truth of the sanctuary and the place of the sanctuary to the ground. Kaya maraming tao na ayaw ng foundation ng Panginoon, the Ten Commandments. Maraming ayaw dyan. Kasi tayo, kung hindi na tayo liniwanagan ng Panginoon tungkol sa foundation ng kanyang kaharian, ganon din ang mindset natin. Hindi rin natin tatanggapin. Kasi ang dating talaga ng Ten Commandments, parang pag tumupad ka ng Ten Commandments, parang tutupad. Kasi yun ang nakasanayan dun ng practice ng ancient Israel. Yun ang naging practice ng modern Israel doon sa panahon ni Jesus. Hanggang ngayon ang pinaka-present Jews, yun din ang practice.
Yun nga ang tinuturo na susundin yung utos, tapos lalagyan nilang utos ng Moises o utos ng Diyos. Pag sinunod mo, saka ka maliligtas. Kaya maraming galit. Ang totoo niyan, ang dahilan kung bakit galit ang mga tao, ayaw tanggapin ang katotohanan ng Ten Commandments, kasi nga binuhat. Ang ibig sabihin ng binuhat, itataas niya, ituturo niya ang katotohanan ng Ten Commandments, pero hindi niya bibigyan ng value kasi ibabagsak din lang naman niya. Ibig sabihin niyan, gagamitin ng little horn ng spiritual Babylon yung system, ang pangalan ng Diyos, para yung mga tao ay lalapit sa Kanya. Kasi in the name of God eh. Pero yung pala tatanggalin tayo sa katotohanan ng everlasting covenant. Kita nyo? So dito sa Majority Standard Bible, it remove His daily, the regular, and overthrow the place of the sanctuary. Yung place of the sanctuary, yan yung foundation of God's throne. Yan yung Ten Commandments in spirit. Kaya binigay ng Panginoon yung literal Ten Commandments doon sa Mount Sinai para ma-connect niya na ito pala yung Ten Commandments. O talagang doon sa bato, walang kaligtasan doon. Pero yung kinakatawan ng bato na yon na si Kristo, nalala nyo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 2, that rock was Christ that followed them. Pwede pa basa, Kuya Rafi, yung 1 Corinthians chapter 10 verses 2 and 3? So yan yung foundation. Saan ilalagay? Cloth of blue. 1 Corinthians chapter 10 verses 2 and 3. First Corinthians 10, verses 2 and 3. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food. Mhm. Verse 3. Yun na yun? Yeah, they all ate the same spiritual food Sa verse 4. and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Yan. Kita nyo, hindi sinabi ng Pablo na yung rock represents Christ. Specific, that rock was Christ. So the pre-incarnate Christ, kasama na talaga nila. So yung little horn na tinake away niya, yung he removed the daily, the truth of the covenant. Ang ibig sabihin niyan, siya yung nag-take over ng place ni Jesus Christ dito sa mundo, yung little horn. Tapos overthrow the place of the sanctuary, the foundation of His throne. Hindi niya binigyan na ng value yung kautusan ng Panginoon. Anyway, we are talking about the bread and kung saan ilalagay yung bread sa cloth. Blue cloth. Ano mga kapatid? Balikan natin yung tinapay. What was removed or lifted up from the commander of the host? The foundation of the throne of God. The Ten Commandments and the message of the Ten Commandments. Kasama yan doon sa everlasting covenant. So balikan na natin ito ngayon yung bread. Tingnan natin yung kinakatawan, yung reality, yung katotohanan ng tinapay na yon. John 6:32-35. Jesus then said to them, sa katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na nagmumula sa langit, kung hindi ang aking mismo Ama na nagbigay ng tunay na tinapay mula sa langit. 33. Sapagkat ang tinapay ng Diyos na siya ang bumaba mula sa langit at magbibigay ng buhay sa buong sanlibutan. Dito na natin makikita na itong tinapay ng Diyos galing sa langit, pinadala dito sa lupa para magbigay ng buhay sa buong sanlibutan. Pag sinabing buong sanlibutan, lahat ng generation na nadamay ng kasalanan. Pansinin natin mga kapatid ang buhay na ito ay hindi ipapahiram. Ito ay binigay. Kasi pag may namatay, sasabihin natin,
Si Brother Epi, binawian na ng hiram na buhay. Walang hiram na buhay. Walang sino man. Sabihin natin philosophy, no? Hindi ito pilosopo. Ito ay katotohanan. Kasi, normally, ang ating iniisip pag may namatay na tao, kasi hiram lang yung buhay natin. Lahat ng nandito hiram. Maganda yung terminology, maganda yung intention sa pagsabi, pero hindi nagbibigay ng katotohanan sang-ayon sa salita ng Diyos. Ang buhay, lahat ng ating tinatamasa at ini-enjoy sa buhay natin dito, lahat yan ay bigay ng Diyos. Ngayon, pag nawala tayo, hindi yun binawi yung buhay o hindi binawi yung mga gamit. Tayo ay tumigil na mahinga sa temporaring buhay dahil na-damage tayo ng kasalanan. Okay? So ngayon, yan yung verse 33. At sinabi nila sa kanya, ganun ba, Panginoon? So kung ganun, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na yan. Always give us this bread. Anong sabi ni Jesus? Jesus said to them, I am the bread of life. Kasama nyo na yung tinapay kasi kailangan gamitin ng Panginoon yung literal kagaya ng bread. Alam niya na necessity yun sa mga tao. So ginamit niya yung tinapay para dalhin ang tunay na katotohanan na doon sa tinapay na yon, doon namumuhay yung saserdote. Doon sa tinapay na yon, doon nabubuhay ang mga tao. So ngayon, sa spiritual na buhay, para malaman, makilala natin at tanggapin natin na si Kristo, siya yung nagbibigay ng buhay, inilagay niya yung simbolo ng tinapay, I am the bread of life. Hindi niya dinerecho na I am the life. Totoo na siya yung buhay, pero in the context doon sa pinag-uusapan nila, sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Kasi sabi nila, bigyan mo kami ng tinapay na yan. Sabi ni Kristo, he who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Ituloy natin sa verses 51 to 53. 53. I am the living bread that came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he will live for how long? Forever. Continual bread. Everlasting covenant. Continual covenant. And the bread also which I will give for the life of the world. Tingnan natin ha. Isa-isahin natin ito mga kapatid. Inintroduce ng Panginoon, ako ang buhay na tinapay na nagmula o nagbumaba mula sa langit. Ang sino man kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay din na aking ibibigay, kasi humihingi sila, give us always this bread. Ang tinapay na aking ibibigay sa sanlibutan, ito ang aking laman. Ito ang aking pagkatao. Ngayon, kaya nagkakaproblema kasi lagi tayo nag-i-interpret kung anong nakasulat. Sa debate, sasabihin, nakasulat ba? Mababasa ba? Kung hindi nakasulat, parang hindi na totoo. Ang kukunin lagi natin, as the Spirit leads, mga kapatid, ano ang katotohanan ng mga bagay na ginagamit ng Panginoon para ma-relate niya yung mensahe niya sa atin at maintindihan natin, maranasan natin spiritually. Ginamit niya yung tinapay na metaphor, na example, para maka-relate ang tao. Tinapay, oo. Anong tinapay? Yan ang magsusustain sa iyo sa buhay, pagkain. So, sino pala itong tinapay na nagsusustain sa atin? Si Jesus. So, sinabi niya, ako ang tinapay. Pero yung tinapay na ibibigay ko sa inyo, hindi yung tinapay na nandoon sa sanctuary. Kung hindi yung katotohanan ng tinapay na nandoon sa sanctuary, yan ang aking pagkatao. The bread which I will give for the life of the world is my flesh. Kuha natin mga kapatid. Then the Jews began to argue with one another. Tingnan natin. Ganito din yung attitude natin kung nandito si Jesus. Pag hindi tayo sensitive sa Holy Spirit at hindi magpapakumbaba sa ating preconceived mind. How can this man give us his flesh to eat? Diba? So Jesus said to them, truly, truly, I say unto you, unless you eat the flesh of the Son of Man.
and drink His blood. Dito na tayo magpa-partake. Paano tayo mag-partake? Suko tayo sa katotohanan doon sa cross. Na yung pagkataong tinaglay ng Panginoon doon sa incarnation, kailangan malinisan, matanggalin yung kasalanan, doon yun mangyayari sa cross. At sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, yan na yung bagong pagkatao doon kay Kristo, the resurrected Christ, yan na yung ibibigay niya sa atin. Yung kanyang eternal life, the only begotten Son, became a shared life ngayon. So the life that I now live is no longer I, si Kuya Rapi, si Ate Nets, individual na ngayon yung experience natin sa life ni Jesus Christ. So in-specify niya, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in yourselves. Nandyan yung tinapay, pero kailangan mo mag-partake. Anong partake natin sa tinapay? Identify ourselves that we died together with Christ, and through His resurrection, we were resurrected together with Christ. So sana, na-pick up natin ito through the guidance of the Holy Spirit. 54 to 56. He who eats my flesh and drink my blood has guaranteed eternal life. May experience na, dito pa lang sa lupa, may experience na natin yung Christian living. I will raise him up in the last days, second coming. So hindi pa siya, kung halimbawa matulog tayo, namatay tayo, hindi pa tayo aakyat ng langit. Bakit daw? For my flesh is true food, and my blood is true drink. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me. Nandiyan niya yung connection, yung relationship. Abides in me and I in him. Nagkaroon na ng connection sa ating Panginoong Jesus. 57 to 58. As the living Father sent me, I live because of the Father. So he who eats me will also live because of me. Kung tutuusin mo, parang redundancy, no? Pero ini-emphasize talaga ni Lord. Hinihimay niya hanggang maintindihan ng mga tao. At ang mensaheng ito ay pinapaabot ng Panginoon sa atin ngayon. Umaasa ako sa aking Ama na nagpadala sa akin. Saan siya galing? Na pinadala naman sa langit. And I live because of the Father. So, ang reaction niyan, ang continuation ng katotohanan nito, so he who eats me, individual, ang buhay binigay sa buong sanlibutan. Pero yung experience is he who eats me. He also live because of me. Ang pundasyon pa rin ng ating pamumuhay ngayon, si Kristo pa rin. The everlasting covenant. This is the bread which came down out of heaven, not as the fathers ate and died. Yung mga ninuno nyo doon sa panahon ni Moises, kumain sila ng mana, yung bread, galing din yung sa langit, pero patay sila. Kasi hindi yung tunay na bread na magbibigay ng buhay. I-sustain lang ang buhay nila para makarating sila sa promised land. Pero ang tunay na magbibigay ng buhay for eternal life, si Jesus mismo. He who eats this bread will live forever. Yung mana na kinain ng mga tatay yung mga ninuno doon, patay sila. Pero itong tinapay na binigay ng Diyos mula sa langit, ako yun, sabi ni Jesus, ang siyang mag-partake nito, guaranteed will live forever. Umpisa pa lang mga kapatid ng pagpunta ni Jesus dito sa mundo. Saan ipinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Anong meaning ng Bethlehem, mga kapatid? Sa Hebrew, ang meaning ng Bethlehem, house of bread. So umpisa pa lang, pagbaba ni Jesus dito at His incarnation, nandun na kaagad siya sa bahay ng tinapayan. Bakit? Bakit Bethlehem? Kasi siya yung tinapay ng buhay na pinadala ng Diyos Ama mula sa langit para sa buhay na walang hanggan, ikaliligtas ng mga tao mula sa kasalanan at sila'y mabuhay sa pamamagitan ng tunay na tinapay ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Okay? So ito yung 2 of 2 ng ating sanctuary presentation. God's visual aid of salvation. Sana meron tayong natutunan o naliwanagan tayo tungkol dito. At dito natatapos ang ating sharing ngayon. Ang magiging kasunod natin sa part 3
ay yung lampstand. I-details natin yan sa susunod. So God bless us all mga kapatid. Jesus is the real bread doon sa sanctuary. The sanctuary is the gospel message, God's plan of salvation, executed in the holy history of Jesus Christ, experienced by the believers. Pag mahulog tayo sa kasalanan, we have a high priest, we have an advocate, Jesus Christ. He's the bread of life and He is our high priest. God bless us all mga kapatid, that by the grace of God, through the guidance and the leading of the Holy Spirit, we all grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you mga kapatid. Reaction time. Reflections. Brother Lowen? May konting kadagdagan lang. Hmm. Ang problema kasi sa law, kasi yung Torah na hati sa dalawa yun, may oral tsaka yung written law. Nagsimula yun sa Maccabees na si high priest. Ah. Hindi siya yung mga apo niya. Kasi tawag to nung pumunta yung mga sa ancient Greece na ikuan yung religion lang, nakipag-away sila, pinatay nila yung mga kuan. So sila Oo. nag-stand. Nung dating sa apo niya, doon na nagsimula yung corruption. Kahit hindi ka Levites, pwede ka maging priest, basta magbayad ka lang sa kanila. So doon na nagsimula yung mga corruption sa law na nilagay ang Torah na written law, yun ang law from Moses. Pero yung oral law, yung dagdag nila sa law. Tulad ng sa araw ng Sabado, pag magbukas ka ng pintuan, makasalanan na yon. Maglakad ka ng ilang kilometro yon, kasalanan na yon. Apat. Yun ang problema kasi dinagdagan lang law. Tapos, ang law or doing good is the source of salvation. Hindi na si Diyos, hindi si Kristo. Lalo pang nakuan. Tapos, na-continue yan sa bar mitzvah na tradition kasi dadaan sila. May edad sila na specific na dadaan sa bar mitzvah. Tinuro yan doon. Yun ang tradition nila. Kaya yun, hanggang ngayon, pag ang Orthodox Jewish, pag magawa sila mabuti, example, nakapatay sila, palitan nila sa kabutihan para matabunan yung kasalanan nila para magdasa sa langit. So, hindi na kailangan sa Kristo. Yun ang problema na corrupt. Kaya yun siguro ibig sabihin ni Kuya, patayin yung salo kasi doon ang corruption na ang kwan sa law. You didn't need any Savior of Christ, but your own self and your good works, yun ang nangyari. Then ang addition ko, yung Bethlehem, yung sa napag-aral ko, kasi hilig kasi ko magkuhan ng mga aral ng mga Jewish din ng mga tradition. Doon din yung mga tupa na kwan para i-sacrifice sa doon pinaalagaan yung mga tupa na i-sacrifice. Kaya dito doon sa City of David din yan. Then, correct me if I'm wrong, Kuya Ipe. Di ba ang kulay ng Ten Commandments is blue ba? Blue stone yun? Yung Ten Commandments. Is all connected yung bread na nilagay doon sa blue cloth is connected to the commandments? Is possible ba yun na gano'n? Correct. Kasi nga yung kung bakit ilalagay yung tinapay doon sa taas ng blue cloth, kasi yung blue, yan nga yung foundation ng throne of God. So pag in-apply natin sa katotohanan, makita natin yung blue as the sky, yung di-describe sa Exodus chapter 24, na ang kulay blue is God's sovereignty. Pag in-apply natin yan sa believers, yan yung loyalty or obedience natin sa Panginoon. Yan yung obedience natin through the gospel. Okay, yan na po. Thank you, Brad Lowen, sa karagdagan. Sino pa? Tulog na yata yung iba. Si Kuya Rapi na lang si kasi Lowen ang gising. Ewan ko ano nangyari kay Ma'am Banji. Tsaka may in-invite din ako eh. Si Weng. Kaya lang siguro nagtatrabaho. Kaya wala. Hindi, dami niya akong invite sa grupo namin pero parang hindi pa nakapasok. Hindi sila nakita yung message kasi may mga GC din ako eh. Sa grupo namin ng mga kuwan. So dito makita natin mga kapatid, Christ. Siya yung tunay na buhay. Doon lang talaga ang kaligtasan natin. Siya yung ang maganda mga kapatid. Ako mo na magko-comment na. Ako na nag-present ako pa magko-comment.
Yung kamatayan ni Kristo bilang binigay yun para tinapay ng buhay ng sanlibutan. Yung kamatayan niya, hindi lang tayo iniligtas para hindi tayo mamatay sa eternal death. Kung hindi, papatay tayo ng manok. Patay yung manok, tapos kakainin natin. So yung kamatayan ng manok, hindi lang kamatayan ni Kristo na magligtas sa atin, kundi to sustain life. Kaya sabi ni Kristo, take up this your cross daily and follow me. So the death of Christ is also sustenance to our spiritual life. Ganun yun. Kaya give us this day our daily bread. So we die daily to ourselves. We daily admit that the death of Christ saved us and sustain us. Yan. Kaya siya tinapay ng buhay. Brother Lowen? Siguro kung isum up natin, ang nangyari kasi, dahil sa kasalanan, di ba, naging trespasser tayo sa law. That's why we need Christ para ibalik naman tayo through faith in His righteousness, ibalik naman tayo to be obedience through faith. Kasi siya ang gagawa para sa atin, siya lang ipahari sa puso natin. So, from transgressor, ibalik niya tayo sa obedience through faith. Ngayon yung obedience, hindi yun magko-contribute o hindi yun magdadagdag. Yun ay magpapahayag na tayo ay ibinalik na, we have been restored into the kingdom of God. So if we are citizens of heaven, nakaugnay tayo do sa pamahala ng Diyos. Nakakalungkot lang na ganun. Pero tayo, tiyagaan lang natin yung mga tao, tapos sila na yung magde-decide sa kanilang sarili, kanya-kaya tayong decision. Kaya sabi ng Panginoon, he who eats my bread. Personal talaga yung decision, experience. Sumisilip si Ate Nets, ewan ko lang kung may sasabihin, o si Kuya Rafi naka-smile. May dadagdag na. May comment si Kuya Rafi. Kuya Rafi, ikaw nga, sige nga. Masasabi ko lang yung totoo talaga yung sinasabi na faith comes by hearing and hearing the word of God. Sa dinami-dami nating Bible study talking about this series of sanctuary. Ngayon, presentation na naman, mas lalo kong naintindihan. Mas lalo kong na-connect yung importance of this sanctuary to our life. Ngayon, nakikita natin na sabagay, nung bata pa lang tayo, tinuro na kagad mga magulang natin yung prayer. Give us this day our daily bread. So, ito pala yun. It is not about the physical or the material thing that sustains us physically, but it is the the eternal life, na piniramis ng Panginoon para sa atin. Will only be realized when He comes back again. So, yun ang nagpapalakas sa atin. Kahit na tayo naninirahan dito sa mundo, full of temptations, full of hardships, ganyan, sinful ways, but still, God cleanses us, to become worthy to be called children of God, worthy to enter the kingdom of heaven. Malinis tayo. Because God, lives in us, God cleanses us, and God is our life. Wow. Amen. Praise the Lord. God is our life. Yun ang pinakamatindi, Kuya Rafi. Praise God. Thank you. Thank you, Kuya Rafi. Brother Ariel? Yeah. Brad, tanong lang to Ano yung Kumusta na? significance noon? Magandang gabi po, magandang araw sa inyo na.
Ano yung significance itong bread na ito dito sa yung nangyari kay David na, di ba nagutom sila David and he was asking the priest, if you have any bread in there. Tapos binigyan siya ng, I think, a couple of loaves of bread, di ba? Tapos ikinote din ito ni Jesus Christ dito nung ina-accuse siya ng mga Pharisees na, why are you doing a work? Kasi, di ba, nagpunot sila ng, kasi nagutom na sila eh. Punot Okay sila na. ng mga corn. Tapos ikinote nyo yung nangyari kay David. Even David eat the bread that's supposed to be eaten by the priests. Di ba? Para lang sa mga priests. Ano yung connection nun dito sa pinag-aralan natin ngayon, Brad? Ang connection nun, yung tinapay ng buhay ay para talaga sa lahat ng tao dahil sa kasalanan, nagkaroon tayo ng gutom sa katwiran ng Panginoon pero hindi natin alam na gutom tayo. Kasi spiritual yan eh. So ang mga tao ngayon sa mundo, they are spiritually malnourished. Si David, na-realize niya na gutom siya kasi physical na tinapay. Wala silang makakainan dahil nasa ano sila eh, nasa operation. Pumunta siya sa sanctuary, humingi ng tinapay. So dapat dapat sa ano lang 'yon sa mga priest pero priest. So ibig sabihin ang sino man nagugutom ng tinapay, pag in-apply natin yan kay Pablo, give the message, the word of God in season and out of season. Kasi ang mga tao, hindi natin alam kung anong season sila, pero gutom sila. Ibigay talaga natin Jesus. Walang, itong Bible study namin, sa amin lang ito. Para ito sa lahat. Yung study ng Word of God. Pero mag-ingat nga tayo kasi hindi lahat na nagjo-join ng study, kagaya ng mga nangyari nung isang araw may mga sitwasyon, lalabas talaga na gagamitin ang pangalan ng Panginoon, pero hindi talaga sila pasakop sa katotohanan ng kabuuhan ng salita ng Diyos. Pipili lang sila ng mga verses at doon lang sila. Oo. So yung significance ng pagkain ni David na ginamit ni Jesus, ang sino man nagugutom, walang rules diyan. Pakainin Maski talaga. Sabado. Oo. Kasi ang accusation dito sa kanya, because Jesus Christ also is a Jewish eh. Na he is within the commandments. Di ba? Kaya yun ang sinabi niya, even David, he eat of the bread that is supposed to be eaten only by the priests. Di ba? Kaya nakuha ko yung sinabi mo na season or out of season, ang salita ng Panginoon, walang pinipili. Sandali lang ba? Sige, sige. Hindi, umalis, nagpaalam lang siya. Tuloy mo, Brad, tuloy mo. So yun nga ang ano ni kasi nag-ano lang ako, bakit doon pa tinukoy kasi pinag-uusapan natin yung shewbread eh. Bakit doon pa tinukoy idinirect ni Jesus Christ yung sagot dito sa Sabat? Pwede niya namang sagutin ng iba eh. Kasi nga ang foundation, tingnan natin yung babasa, Brad, ng anong tawag nito? Yung Psalm 73. Yung Psalm 73, parang, ano ba yun? Ano yung nalulungkot na nag-i-express ng kanyang kalungkutan? Hinaing. Hinaing? Hinaing ni David. Bakit itong mga makasalanan, itong mga wicked, nagpo-prosper pa yung buhay nila? Ang galing ano? Oo. Tapos, talagang lahat ng question niya mula sa chapter 73 verses 1 to something. Pagdating sa verse 17, pabasa, Brad. Psalm 73. Psalm 73. Anong verse ya, Brad? 1? Verse 17. Hindi, 17. yung verse 1 hanggang 16, reklamo niya yung sa Panginoon. Bakit itong mga kasalanan, hindi naglilingkod sa iyo, hindi kinakilala, mga api, sila pa yung nag-aasenso yung buhay. Oo. Wow. Hindi sila, basta ganun. Tapos, naranasan niya, naunawaan niya, saan niya naunawaan ito? Sa verse? Okay, sa Psalm 73 verse 17, NIV ha, NIV ito. Till I entered the sanctuary of God,
then I understood their final destiny. Lahat ng mga question natin sa buhay, yung truth of the sanctuary ang magsasatisfy lahat ng question natin. Kasi doon sa sanctuary, nandun yung gospel, yung execution, yung power ng Panginoon, yung biyaya niya na nagligtas sa atin, nandyan lahat sa sanctuary. O Hudyo na Mhm. sila, iba? Meron na silang sanctuary na mga services. Mm. Dati, nagpa-participate lang siya ng sanctuary services, yung rituals. Pero nung nangyari na sa totoong buhay niya, hari siya, lingkod siya ng Diyos, tapos ang dami niyang kaaway, mga masasamang tao. Sila pa yung nag-aasenso, siya ngayon hirap na hirap sa buhay. Pero nung Parang pumasok, unfair, ano? nakita niya yung katotohanan doon sa sanctuary, doon niya naunawaan ang justice ng Panginoon na meron pala silang katapusan. Hindi Amen. tatagal. Tama? Amen. Oo. Kaya pag mga tanong tayo, punta tayo sa sanctuary. Sino yung sanctuary? Si Jesus. Jesus Christ, oo. Oo. Yan yun. Wow. Kaya ginamit ni Jesus yung sanctuary doon kay David. Mhm. Tungkol sa tinapay. Kasi ang gutom, hindi yan naghahanap ng panahon, ng oras. Pag ang tao ay nagutom, pakainin mo yan. At any given time. Kung minsan nahihiya tayo, baka pag niyaya natin ito, baka hindi pumunta eh. Imbitahin mo lang, i-share mo lang. Pag hindi sila pumunta, okay lang. Sa susunod, pupunta yan. Mm. At any given time, kasi kung nandiyan yung pagkain, di ba? Oh, They will pick up and grab something. Pagkatapos, kakainin din nila at any given time, basta nagutom. Tama, oo. yung tinapay sa sanctuary na literal, ang spiritual application nun, everything that is of the sanctuary is a life-giving truth. And that is Jesus Christ. Amen. Amen. Ganda. Thank you, Brad. The Lord, oo. Oo. Praise the Lord. Thank you. Si Ate Nets. Kasi nakasilip yung kalahati ni Ate Nets. Kita ko kayo, may sasabihin. Nakikinig lang. Minsan lang sumilip si Auntie Nits eh. Pero Kasi siya yung siya yung may finishing touches lagi. Sa experience talaga natin ba dito sa Bible study? Noon pa talagang. praise Pero the Lord. maganda lang. Sharing tayo. Oo. Nakaka-inspire lang po na isipin na kung gaano kalaki yung pagmamahal sa atin talaga ng Panginoon. Kung gaano tayo kaliit, gano'n naman kalaki yung how magnificent and how big, hindi natin kayang maunawaan. Bakit tayo na makasalanang nilalang, ganun na lang yung pagmamahal niya sa atin. Parang napakasarap isipin. Me, being a sinner, in the eyes of God, I'm so special. And yet, di ba, madalas na nagkukulang tayo, and yet I'm still very special before the eyes of God. Ang masarap pakinggan. Kaya gaya po na sinasabi natin, we really need to take into serious consideration na hindi lang tayo yung dapat makaramdam ng nararamdaman natin ngayon. Dapat talaga maramdaman din ng iba na hindi pa nakakatagpo kay Kristo. Para sila din, maranasan din nila yung saya na nararanasan natin na kahit mahirap ang buhay, meron pa ring saya. Kasi we're not just living in this world, we're looking forward to something eternal. Amen. Amen. We are the apple of His eye. Yeah. Grabe, no? Yung hindi totoo sa interpretation, sa pag-unawa, everything that is everything na sa Panginoon, hindi yan welcome ng ating understanding. Kaya mga tao minsan confused. Pero pipili tayo ngayon, alin ang susundin natin, yung truth of the Word of God o yung ating sariling interpretation o karanasan. Kaya iba talaga. Di ba ewan ko, kanta ba yun na parang, who am I, Lord, that you should die for me? Yan. Parang may kanta ata na gano'n, di ba? Na sino ako para
para magsakripisyo ka at mamatay para sa akin. Kasi Parang ganun ang ano, yun ang disposisyon talaga yung linalaman ng kanyang puso eh. and I wish and I pray na yun, maunawaan nga din ng ibang tao para sila man makita din nila na kasi lagi tayong sinasabihan ng kaaway na wala kang kwenta, makasalanan ka, ganyan. Na hindi totoo yan, gano'n. So, lagi tayong minamaliit ng kaaway. Pero hindi niya alam, meron tayong Panginoon na nagmamahal sa atin at magmamahal habang buhay, habang panahon. Amen. Praise the Lord. Thank you, Ate Nets. Talagang soul uplifting yung ano natin. Pag yung word of God, nagbibigay talaga siya ng buhay. Yung sabi ni Kuya Rafi kanina na faith comes from hearing and hearing the word of God. Hindi lang tayo nakakaroon ng pananampalataya, kundi buhay na pananampalataya. Kasi pinag-uusapan nga namin kanina, maganda talaga yung review eh. Oo. Kasi ano nga kami siya, Daddy, ano na nga yun, yung sabi kanina, yung what does the fire mean, yun, parang dinig na natin dati, parang yung nire-review kanina, ay, yun nga pala, yung bread, ano na yun, parang gano'n. So, nag-uusap kami kanina. Talaga nire-review. Kasi every time na marinig mo, meron ka uling natututunan eh. The word of God is never, you can never say, oh now I understand, oh now I know it. No, every time you hear it, there's something new. Ang ginamit naman ng Panginoon, si Bud Lowen, sila yung nag-request nito, di ba? Nag-series na tayo ng Sanctuary. Na-miss niya yung second part for recording, yung second part. Ngayon naman, magpe-present ako ng second part. Siyempre, nire-review ko. May dinadagdag na naman si Lord. Kaya yung sinasabi, pag may narinig kayong bago, dati, na-present na natin ito, pero itong verse na ito, wala doon. Ngayon, idadagdag ngayon. Kaya nga, na-connect pa to ang prophecy. Pumasok pa si Daniel dito. Basta pag-aralan natin yung Daniel noon. Ngayon, nag-combine sila. Tama pala yung Isaiah 8:20. To the law and to the testimony. If they speak not according to this word, is because there's no light in them. So dito nakita natin yung law and testimony. Kasama pa yung prophecy. Grabe. Remember po natin kasi nung pinag-aralan natin to, parang nagsisimula pa lang tayo nun. Oo. Parang So ngayon nagmamature tayo. Ay, oo. So na-affirm, nako-confirm yung yung mga napag-aralan natin. and it's true na yung kunyari nag-aral tayo, tapos nagbasa ka ulit ng Bible, parang, oo nga no, ilang beses ko na itong nabasa, bakit hindi ko ata nakita yung meaning na yun nun? Pero ilang beses ko na nabasa itong passage na to, ilang beses ko na dinaanan itong book na to. How come I never even realize yung pala yung ibig sabihin nun? Laging may nadadagdag talaga. Naalala niyo si Job, sabi niya, Lord. Ganun din ako, Ate Nets. Minsan, nabasa ko na yun. Tapos maililink mo din, nga no. Panibago na naman uling understanding yun. So, kumbaga sa halo-halo, nadadagdagan ng halo, mas lalo sumasarap. Grabe. Yun lang po, sleep. Sleep. Dami-daming beses ko nang nabasa yun sa Bible. Never understood what that meant. Na natutulog tayo. Pero yun, sabi ko, linaw-linaw dito tulog parang ganun. How come I never understood it before? Naalala niyo si Job, sabi ni Job, Lord, I heard of you with my hearing of my ear. But now, I see. Ibig sabihin niya, narinig kita kayo noon. Takal na, kasi kaya nag-o-offer si Job eh. Pero pagkatapos niya nakaranas ng training ng Panginoon sa kanya, sabi niya, now, I understand. Ay, galing ng Panginoon talaga. Hindi natin ma-express, basta nagre-rejoice lang tayo. Ito, makwentuhan natin.
Si Lord nakangiti siya. Sige mga anak, kwento kayo. Nandito lang ako sa kita mo yung may tatay o may lolo nag-uusap yung mga apo doon kung ano mga ginagawa. Tuwang-tuwa yung lolo. Minsan mag-aaway, nag-aagawan ng ano. Nandiyan yung, kayo, magbigayan lang kayo. Ay kasi inagaw niya. Pero nag-i-enjoy yung lolo sa mga apo. Pero anyway, wala, hindi na, ang Diyos walang apo, kaya lahat tayo walang matanda. Magkakapatid. Pero ganyan natin ano, apple of the eye, tapos habang nag-aaral tayo, mas lumiliwanag yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Si David, doon pa lang niya naintindihan, no? Pagkatapos niyang daming dinanasan. Kasi kung minsan parang attitude ni David, Grabe. Lord, naglilingkod ako sa iyo, akong hari ng mga anak mo. Mm. Ngayon, problemado siya, hari siya. Marami na siyang sinakop ng mga bansa, pero hindi. Bakit ito mga to? Nabasa mo ba, Ariel? Itong mga Oh. masasamang salita, sila pa yung nag-i-improve ang buhay. Oh. Pero, Pero ha? itanong ko lang, Brad, kasi ang na-appoint niya nung na writer si Asaph eh. Yung ano niya, yung ano niya. So si Sekretary. Asaph, yung kanyang experience din ganito eh. Halos parehas sila eh. Parang pinag-combine niya, nakikita niya kay David, tsaka nakikita ni Asaph yung mga nangyayari dito sa yung mga wicked individual na talagang they are really prospering. They're really prospering. Pero ito yung sinabi niya sa Lord, I have made my sovereign Lord my refuge. I will tell them of all your deeds. So, dito rin in our present time, sa Pilipinas na pumunta ka doon, tumingin ka doon, talagang, you wouldn't even say, I hate to say this, but yung nakikita natin, siyempre, nababasa natin, the life of a politician, di ba? They're really prosperous. Pero, tingnan mo, no? Pagkatapos sasabihin natin yung isang i-compare natin sa isang pari or sa isang priest or sa isang evangelist o sa isang minister na ang buhay parang, hate to say this, kahit isang tuka. No? Nakikita mo yung imbalance. Yung isa nandito sa politika, alam mo nangungurako to pero itong isa na nagbibigay talaga ng salita ng Panginoon na ang buhay halos minsan hindi pa matustusan yung tuition ng anak. Di ba? Grabe, no? Pagkatapos itong isa, no? Grabe. No? Makikita mo. Minsan itatanong mo kung hindi mo kilala ang Panginoon, Diyos. Meron para atang merong injustice dito nangyayari dahil itong isa magnanakaw ako tumutupad nga ako sa sinasabi mo sa akin. Pagkatapos humihingi lang ako sa tuition ng anak ko, wala ka pa sa akin mabigay. Diba ba parang gano'n? So, but anyway, we understand that may hangganan talaga lahat. May hangganan. To those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. So, if now you are faithful, those unfaithful talagang may hangganan niya. You have the promise of the Lord. Amen. That you will be also in the place where He created. That when He is there, you or we may be there also. Ang galing, no? Amen. Amen. Kaya nga daw po may pinagdadaanan kasi tayo. Kasi, yun nga, pag may pinagdadaanan tayo na hindi maganda, nakakapag-isip tayo ng parang, is this justifiable? Tama ba itong nangyayari? Bakit nagugutom? Bakit ang dami parang ito, sa Psalms 73 din, 21-22. When my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you. Di po ba yung pag meron tayong mga hardships sa buhay, doon tayo nakakapagsalita ng hindi tanggap-tanggap, nakakapag-isip ng hindi katanggap-tanggap din. Bakit sila ganda-ganda ng buhay nila? Bakit ako naman? And it's because, eto na naman tayo, kasi ako. Ako na yun bakit? Si ako kasi Yan din ang nangyari sa akin Opo. Dami ng mga pinaplano ko. Dasal ako ng dasal sa mga gusto kong mangyari. Hindi susunod, iba-iba nangyayari. That's the only time I understood na iba pala ang plano ng Diyos sa akin.
Kaya lagi kong naiisip yung Mm. verse of Bible that says, Mm. "For I know the plans I have for you, plans Mhm. for you and not to hurt you." Mhm. Minsan nagko-concentrate kasi tayo sa hurt eh. Oo, Mm. oo. Dapat let us be positive. Mm. Amen. Purpose pala is to prosper us, not to Mm. hurt. Mhm. It's just to make us stronger, para bang lapis. Opo, Ano? oo, oo. Yung lapis, pag tiningnan mo yung lapis, ano ba importante sa lapis? Is it the outward? Yung labas, Oo. yung loob? Yung Yung loob daw, oo. Oo. Siyempre, ginagamit ang lapis pantulat. So, what is important is yung Yung lead. loob. Mm. Pag napurol na yung lapis, when the lead gets dull, it needs some sharpening. Mm. Bakit? To make it a better pencil. So, Mm. ganun ang buhay natin. Ano ba ang Amen. importante sa buhay natin? Is it what is inside or what is our outward appearance? Mm. Mm. Kaya minsan, pag minsan nagsasuffer tayo. Yeah, Oh. yeah. So, yun yung sharpening na nangyayari. Mm. Pag na-overcome natin yung mga suffering, then we become a better person. Mm. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Kuya Rafi. Brother Lowen? Yung sa akin naman, maganda yung yung shinare ni Atenes na Juan, yung kay King David yun eh. Who am I, Lord, a wonderfully made and perfectly made. Basta mataas yun. Isa sa magandang Bible verse yun na sinulat ni King David sa Psalm. Mm. Tapos yung tungkol naman sa mga masamang tao na umaasenso pa sila, diyan makita mo ang pag-ibig ng Diyos. Kasi hinintay Diyos na sana magbago sila at mapatagpuan nila ang grasya ng Diyos. Pero may kahangganan din tulad ng nangyari nung kay Duterte yung sa Tokhang. Nagtago na sila lahat. Kasi iniisa-isa na sila. May hangganan din sila. Pero kaya hinantay kasi ganun kasi ang pag-ibig ng Diyos eh. Gusto niya na sana bago kayo. Kasi pagbuta ka sa judgment, wala na kayo. Kaya yun, Mm. malaki ang pag-ibig niya na sana magbago itong mga anak ko. Pero dami siguro natagpuan nila na may gusto magbigay ng mga gospel pero ayaw nilang tanggapin. Dami hanggang sa balang araw, hindi lang masisi ang Diyos na bago sila natukhang na dami ng beses na pinasa siya ang gospel pero wala. Kaya di niyo ako masisi. Kaya yan ang tingin ko sa dyan ng mga bagay na ang pag-ibig ng Diyos. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Na hinintay niya. Amen. Sa balang araw, sana magbago kayo at matagpuan yung gospel na ako yung dahil sa akin, mabago kayo at tumadala ka sa langit. Mm. Amen. Yung pagtsatsaga ng Panginoon, ano? Grabe. Unexplainable. Mm. Brother Ariel, go ahead. I-share ko lang, no? Kasi Kuya Rapi Atinets, Brother Lowen, yung misis ko nagkaroon ng aksidente kahapon. So alam ni na Kuya Piper yan, alam ni Brother Ep yan. Yung aksidente is talagang head-on collision eh. Okay? So but thank God wala namang nangyaring masama sa asawa ko. Although nagkaroon siya ng trauma, hindi siya nakatulog kagabi. It always comes to her yung experience niya. So may trauma. But everything else, praise the Lord, walang problema. So kung titignan ko to, dito sa sinasabi nga dito sa Psalm 73, Lord, bakit pa kami na aksidente, hindi nilang iba? Di ba? Pero God is always a purpose for everything. It may seem that it's negative in our understanding, but God has a purpose. Ano yung purpose? So, kanina po, pinuntahan namin itong lugar where they put our wrecked vehicle, yung na-total na vehicle, just to claim yung mga bagay-bagay dito sa loob ng sasakyan. And then this young individual who yung nag-lead sa amin kung nasaan yung storage, dahil nga bubuksan namin, I was able to talk to him. But prior to that, nung natanggal namin yung mga gamit dito sa loob ng sasakyan, yung last na nahawakan ko is yung book ni Ellen White na yung ang tawag dito, yung
yung pinag-aaralan natin, Great Controversy. Hmm. Great Controversy book, Kuya Rafi. So, nung hinipo ko yun, parang medyo siguro mga 3 seconds. Tinignan ko yung book, ano? Oh. Pagkatapos 3 seconds siguro, 1, 2, 3, may pause. Tapos parang may nagsabi sa akin, tignan mo yung lalaki. So when I step out of the car, no, pag kinausap ko, sabi ko, how are you, my brother? Do you think I can give you this book? Sabi ko sa kanya gano'n, and maybe probably, you know, but if you don't want it, I say it's okay. Yeah, I love reading books. Tapos sabi ko, oh, this is a religious book. Sabi ko sa kanya gano'n. Tapos nagkakwentuhan kami. Sabi niya, I'm a Sabbath keeper. Sabi niya sa akin gano'n, I'm a Sabbath keeper. Sabi ko, me too, I'm a Sabbath keeper. Kaya siya naging Sabbath keeper is because his father is Jewish. You know, ang mother niya is Puerto Rican. So when that conversation comes, sabi niya sa akin gano'n, I am looking for something to read actually about anything. Kinalamutan na. Pero mo, from the experience of what we have, yesterday, I'm very worried kasi asawa ko yun. Tulad nga ng sabi ni Tinitz, ang mahal kong asawa, di ba? Ganon din ako, Tinitz, ang mahal kong asawa. Siyempre, yung ando yung asawa worry lahat. Pero in Ba't yung spite of... asawa ko hindi sinasabi sa akin yun? Ganun po. Sabi ng Kaya sabi. Rafi, Grabe. pero po, ang nangyari, kung titignan namin ang asawa ko, kung ano man to nangyari sa atin because there is a purpose. We don't know. Kasi nung nag-shake hands kami nung and he called me brother and I called him brother. Na to the point na he is a stranger to me and I am a stranger to him. Doon lang kami nagkakita because he have to guide us where the direct vehicle was. Oh. Pagkatapos yung book na yon, yung Great Controversy, nagkaroon ako ng if I have to keep it or what, and then inano ko lang yung doon sa lalaki. Sabi ko, do you want to read this book? If not, So it might look sometimes to us na we are suffering like what in Psalm 73 says, but in the long run there's always something for us, I believe, and that is my faith. Yun lang po. Thank you. Amen. Praise God. Thank you, Brother Ariel. Inspiring sa kabila nun. Brother Lowen? Kuya Ariel, may connection pa kayo ng tao na yon? Ano po? May connection pa kayo ng tao na yon? Ayun ang problema, hindi ko man lang naitanong sa kanya kung ano yung pangalan niya, tsaka yung number niya. But upon leaving yung vicinity kasi nagtatravel siya, he was browsing at the book. Kasi introduce mo sa grupo ng Messianic Jewish. Yun ang mga grupo ng mga Jewish na true gospel, they believe in Jesus Christ. Tsaka kung may oras din kayo, pakinggan din yung One for Israel Ministry. Yeah, I heard about that. Oh, maganda yun One mga for Israel. Mas dami kang matutunan sa Old Testament na di kulang pala tayo. Tulad yung mga Torah, yung oral law, bar mitzvah na, ito pala yung meaning, mas lalim pa meaning kasi sa kanila yan galing sa kanila yan yung mga meaning sa kuhan. Dito ko nila. Yung kay Joseph na siya ang parang nag-represent like Christ, Moses din na like Savior na kuhan. Yung ganda pala ng kuhan din. May tayo tumatunan sa kuhan. One for Israel Ministry na sa YouTube, sa Facebook. Na kuhan ko yan Basta gospel din sila, Jesus Christ din sila. Yun nga yung yung usapan namin. Ang haba ng usapan namin nung individual nung tao. Ikinuwento sa akin, namatay yung father niya when he was 4 years old. Pagkatapos yung may mga struggle sa kaya alam mo yung ganon. Pagkatapos, and then there you are na ito palang it's like it covers everything. Yung aksidente or what, it kind of like erases everything in our mind, in our thought na this is the purpose pala ng Panginoon. Yes, it is negative. Yes, it doesn't look good. Yes, yung sasakyan nasira. Yes, everything, but it's all replaceable. But the only thing is that when you at any given time
you can express na there is God and God is leading us toward to one another. Di ba? Amen. Oo. Yeah, yun lang po. Napahaba na ako, sorry. Hindi, okay lang. Maganda nga sharing. Praise God. Ako naman kanina sa sobrang pagod, sabi ko, Lord, may Bible study mo mamaya? Sabi ni Lord, oo. Pero parang tinatamad ako, Lord. Ikaw tinatamad, pero yung utos ko sa iyo hindi tinatamad. Sabi ko, sige na lang, Lord. Kaya nag-prepare ako kanina. Siguro mga 1 hour or 2 hours ako nagising bago nag-start. So, ibig sabihin nun, wala akong gaanong review. So, pag upo ko dito, nag-pray na naman ako. Kaya medyo nalay tayo ng konti kasi yung pinapadagdag ni Lord na i-connect dun sa prophecy. Wow, ang ganda pala nito. Yung mga sinishare ko dito sa inyo, ito lang yung mga na ini-impress ni Lord sa akin na, ito pala. Oh. Kaya ang pinapagawa sa akin ni Lord, anak, mag-prepare. Kasi lagi, dadami pa yung Bible study. So, praise God, mga kapatid. Purihin ang Panginoon talaga. Ako minsan na-inspire kapag yung sinasabi niyo na, sige lang kahit di mo maintindihan, basahin mo ng basahin, basa ng basa. Kasi dadating yung time maintindihan mo rin kung ano yung binasa mo. Kaya you start with reading. Unless you read, you don't start anything. So the understanding comes later. So, yun. Kahit minsan nagbabasa ako, ano nga ba ito? Hindi ko maintindihan. Sige lang, basa. Oo. Nagpa-thank you nga pala si Mama Nora, yung si Leonora. Thank you daw. Thank you for the nice message. May the Lord continue to bless us all. Good night. Ayun, doon sa devotional namin nung isang araw, kahapon ba yun? Kuya Pipes, di ba? O nung linggo ng gabi, ganun din. May mga tanong din na bakit ganito ganyan. Yun din ang sabi ko na kahit hindi nyo maintindihan, sige lang, tanim lang tayo ng tanim. Tutubo yan. So praise God. Di ba kaya ako minsan sabi mo sa akin na, saan mo ba hinugot at tinet yung tinatanong mo? Sabi ko, I don't know, I was just reading it and it so happened, yun yung parang connected doon sa topic natin. So that was my chance to ask. That the understanding came after I read without understanding. Nagbubunga talaga, ano? Praise the Lord. Minsan, nangyayari din sa akin yan. Yung may mababasa ako. Pagkabasa ko, pagdating ng Bible study natin, yun ang topic. Praise the Lord. Sabi ko, Talagang binibigyan na kayo ng pauna. Yung leading ng Holy Spirit, no? Oo, galing. Praise the Lord. Planuhin natin yung review natin, Lowen, do sa mga kaibigan mo na ano nila. Kung doon siya nag-request sa Pogi group, doon siya nag-message. Sabi din ni Daisy, sige maganda yan. Kaya siguro pag mga tapos to na sa Wednesday sa ikaw ano bang maganda? Wednesday siguro. Wednesday. Or yung ginagawa natin sa Thursday dyan, Friday sa amin, yan ang ililagay ngayon. Tapos yun ang ilagay doon yung sa Pasko na sa Kona. Sa Thursday sa inyo, Friday sa amin. Ilipat natin ang schedule. Pwede rin. Pag matapos to, tungkol sa sanctuary. Oo. Kuya Pipes, mukhang wala kang input, Kuya Pipes, Oo, re-rejoice lang ako doon sa mga sharing nyo Lalo na si Pastor Ariel
Tsaka si Pastor Nets. Tayong lahat yan, tayong lahat meron tayong istorya. Grabe. Mas masarap kung minsan yung nakikinig lang eh. 'Di ba? Meron kasing panahon na mas masarap makinig kaysa Mm. yung magbibigay ka. Kasi yun lang ang magiging, yun lang ang panukala ng Panginoon sa'yo sa gano'ng panahon eh. So, praise the Lord. Very uplifting kasi yung mga yung mga reflections ba. Mm. Yun ang inihanda ng Panginoon sa ganitong tagpo. Mm. So be it, 'di ba? Praise the Lord. Oo. Amen. Pero double down ako dun kay Brother Loweno. Mm. Yung matagal na naming pangarap na mailagay sa video 'tong mga 'to, ikaw ang pinadala sa amin ng Panginoon, Brother Loweno, Amen. sa totoo lang. Mm. Kasi sa haba um, nung panahon na merong mga Bible studies, meron din namang merong mga recording. Pero iba yung ikaw talaga dedicated ka sa pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. Tapos minsan nade-delay pa kami sa ano, nade-delay man kami sa mga materials. Pero ikaw, once na mai-record mo na, Diretso na. diretso ka na kaagad. Inilalagay mo na kaagad para sa ah, para maging available dun sa mga gustong makapanood. Talagang Mm. kaloob ka sa'min ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Iwan ko lang kasi bago tayo nag-meet up sa grupo, parang may kuha na sa tawag sa akin na maggawa na daw ako ng parang religious na one, YouTube channel. Tapos bala ko sa na podcast, ito tsaka nutrition, about health ng ganun. Pero parang hindi siya nagkuhan. Yun pala, nung nagkuhan, nasabi ko, pwede ako i-record ko Kuya Ipe, kaya kuhan ko. Nung bigyan ko tulot, ayun na pala yung kuhan. Kaya may tawag na parang maggawa ka ng kuhan. Kaya gawa na ako ng mga challenges. Basta ayos ko na. Ito pala yung kuhan. Ito pala yung plano na i-connect tayong lahat na tayo. Hmm. Naka siya. Naka-organize siya kung saan mo hahanapin doon. Ayan, Sanctuary series, nandun Oo. Tama. naka-organize siya lahat doon. Sunod-sunod. Kasi naiisip namin talaga yan eh. People come and go. Lahat tayo sumulpot dito sa mundo. Samantalang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Alam natin isang araw o hindi pa siya dadating, lulubugan din tayo, 'di ba? Matutulog tayo. So, kung yung mga pinagkaloob niyang karunungan pailalagay sa ganitong instrumento, kasangkapan, nandiyan pa rin sila. Katulad yan ng mga sources namin na wala na sila, pero hanggang ngayon, nangungusap pa rin sila. Meron pa rin silang mga video, binabalik-balikan pa rin namin. I'm sure ganun din kayo, 'di ba? Kasi yung lagi tayo naghahanap ng mga sagot do sa mga tanong natin, lalo na dito sa mga spiritual na mga katanungan. Parang laging nagpupula yung Holy Spirit ng ah, mga bagong, ah, 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 mga bagong, katotohanan na kung tayo biglang tumigil, hindi na darating yon. Pero Oo. binibigyan niya tayo ng hunger tsaka thirst for more, 'di ba? Makikita mo yung 'pag nag-present nga si Epi, yung mga series na tinatawag, 'pag inumpisahan niya yung first day, yung susunod na day, nakahanda agad yung tanong niya.
para may babalikan yung mga tao. Paano kung na-confirm yun? Kasi hindi lang ako nakakita nun eh. Yung mga kapatid ko mismo nung buhay pa sila, si Kuya Aldrich, sabi niya, hindi pwedeng hindi ako babalik eh. Hindi ko alam kung ano yung sagot doon sa tanong. So, kinabukasan babalik sila. Tapos hanggang sa matatapos na yung ano, yung series. Ito nga dapat sa June meron siyang presentation eh, June 16 hanggang 21. Pero at that time nasa palagay ko Capiz. nasa Capiz Capiz. ka na nun, no? Nasa Capiz ka na. Hmm. So, pagbalik mo na lang sa August, tutuloy mo. May utang ka sa kanila ngayon. Hmm. Quarterly yan siya eh, sa buong district ng ano ng Imus, Cavite. Ang daming churches doon, siguro mga 4 o 5. Tapos pati yung mga bagong church. Lagi 5 naghihintay yung mga 5? sa isang district, tapos aangkas sila Rafi. Oo. Din. Mm. Mga tao talaga ano eh. Tapos hindi sila aalis. Kung ilan sila yung nag-umpisa, hanggang sa matapos nandun yan sila. Hmm. Oo. Ganyan yan. Kaya very inspiring din yung nagbibigay ka, tapos ina-appreciate yung nasumpungan mong katotohanan. Yan yung buhay ni Epi. Ako naman, siyempre, nakiki-rejoice rin lang naman ako kasi hindi naman ako talagang tagapagturo eh. Ako tagapakinig lang, tsaka taga-ayon. Pag magtanong ako sa congregation, uunahan ka pa ni Kuya Pepe. Anyway, purihin ang Panginoon mga kapatid. Yun lang, spread out. Nakita ko nga yung mga friend ni Lowen doon sa group chat sa Pogi Philippines. Talagang Para ang dami-dami na doon, ano? Mga ilan yun nandun? hindi ko nga alam. Ang dami mga hindi ko kakilala. Meron pa nga yung ginasip ni Kuya Don sa sa Wednesday. Oh. May pinasok kong isa doon, Judels ang pangalan. Mm. Meron? No, Judels pangalan, tsaka Toyor, dalawa yun. Tignan ko nga. Okay. Wednesday? Sa Wednesday group. Kasi nakalock siya. Hindi ka makapasok diretso pag hindi kailangan ng admin. Hindi approve ng admin. Hmm. Sino bang gumawa ng ano? Ang nakalagay Ako ba? doon, ikaw eh. Ikaw yung admin. Ay, Pwede dagdagan mo ng admin para hindi ka mahirapan. Either si Bunso or si Kwan. O si... tingnan ko. Siguro, i-allow ko kayo, no? I-allow ko kayo. o si Kuya Rafi, dagdagan mo para kahit busy ka, mayroon makaiba maka-approve. Oo nga. Baka hindi ko na papansin. Papasukin ko. Wednesday, no? Okay. So hanggang dito na lang muna tayo. Oo. Pray na tayo. Brother Ariel, pwedeng i-close mo yung natin, sharing, prayer. Sige. Alright. Pray po tayo. Dear Heavenly Father, what a joy it is in our heart that we come together in one accord, in unity, seeking more of you. Because as what Paul have said, to live is Christ and to die is gain. Amen. Heavenly Father, we have questions, but may it be that our faith to you is stronger than ever as we seek new truths in our study. And I thank the brethren, dear Heavenly Father, because you allowed them to come in prayers for my wife, my dear wife, Helen, to give her peace and the experience of
being involved in an accident. Mm. I saw in her that it really bothers her. But thank you, O Lord, for the brethren who come together and pray for her safety and to be rested. Also, I pray for each and every one of us that are here studying with Atinits, Kuya Rapi, Lowen, Bunso, and of course, Kuya Piper and Brother Epi. In a special way to Brother Epi, I pray that the leading of the Holy Spirit be upon him, that the words that will be uttering from his mouth, it is not his, but rather the words that you have given him, so that those that will hear, they will be looking unto you. To your Son Jesus Christ, who died in the cross, the Lamb that taketh away the sin of the world, the King of all kings, the Lord of all lords, the only way, the truth, and life, that there is no one else, but through him we will be saved. We are not seeking for glorification to Heavenly Father, but what we are seeking is the same as what Mary have found unto your Son, Mm. which is love without any condemnation. You didn't condemn us because you have sent your only begotten Son, that whosoever believeth in him will have everlasting life. And this is your promise. And we, as your children, O Lord, we claim that promise in our lives. Again, thank you so much. May you give us peace, joy, and gladness as we again embrace the teaching that comes from the scripture. And all this we pray in the precious and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ, and through the leading of the Holy Spirit in truth. Amen. Amen. Okay, thank you sa inyo. Okay po. Amen. Maraming po salamat.